Musta? May bagong malupit na anime tayo ngayon. Like at subscribe ka na rin para lagi kang bida-bida sa kwentuhan ng inuman yung magtotropa. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Sa isang di pinangalanang dungeon o ruins, ay pinakita na nga itong bida natin na naglalakbay ng mag-isa, hanggang sa magulat na nga lang ito ng isang pangmalakasang halimaw ang sa kanya ay bumungad, at napaisip na lamang kung ano ang pasalubong niya kay Papa God since mukhang last day niya na sa mundo, at siyang tunay nga ay dinambahan na siya ng halimaw ora mismo. Kalaunan ay pinakita naman na mukhang na-delay ang flight niya sa langit, ngunit sa kasamaang palad, at lubos kinagulat na nga ng ating bida nang makita na siya ay naging kalansay at puro buto na lamang. As usual, pa-flashback na nga ang bida-bida natin kung saan ekwenento ang buhay adventurer niya, at iba pa lalo na mahihirap na maagang araw inuumpisahan ang kani-kanilang araw, di tulad ng mga maharlika at rich kids na kahit tanghali na raw magsigising ay sana all na lang. Pero di naman daw lahat dahil meron din siyang kaibigan na scholar na ubod ng sipag sa research at di na halos natutulog. Well anyway, ibang araw ang istorya sa mga tulad niyang low bronze class adventurer, na pinanganak at lumaki sa isang pipitsuging bayan, sabay pakilala ng sarili na si Rento Feina. Isa lang naman daw ang dahilan kung bakit paagahan ng gising ang mga adventurer, at yun ay ang paunahan sila sa mga trabaho na provide ng Adventurers Guild base sa iyong rank at skill. Uy Rento, pupunta ka na naman ba sa Labyrinth of the Moon's Reflection? Ika na nga ng mga kapwa adventurer niya. Oo naman itong binata na kinamangha na nga ng mga lalaki at tila daily routine ng ating bida na no choice din dahil mukhang ito lamang ang trabaho na akma sa kanyang antas. Solo rin daw ang galawan niya di tulad ng iba ng may mga kagrupo o may party, choice niya naman daw ito. Ngunit bukod doon ay sadyang mahina lang raw talaga siya, na sa 10 taon niyang pagiging adventurer, ay bronze parent siya, second to the last sa lahat ng ranking. Sa kabila nito ay nakakaraos naman daw siya, sa pahunt-hunt ng monsters at pagbebenta ng mga magic stone at iba pa sa guild, at proud pa nga na may emergency fund siya na naitatabi. Hanggang sa dito na nga siya nagulat nang makita sa lubos na laspag at na-explore na Labyrinth of the Moon's Reflection, ang isang lagusan na ngayon lamang niya nakita. Yehey na nga ito at mukhang nakadiskubre raw siya ng isang secret passageway, na lubos kina-excite na nga nito at baka makahanap siya ng mga pangmalakasang kagamitan at sandata. Dapat pala di ko na lang pinansin, ika na nga nang nagkikwento nating bida, ngunit pinasok ko peren ang kaduda-duda't delikadong lugar ng mag-isa, sa Smeriasep ang tanga ko, at dito nga raw niya nakaharap ang isang dragon, ang pinakamalakas sa lahat ng halimaw, na sa tanan ng buhay niya ay di niya aakalain na makakakita siya. Sa tindi nga raw ng presensya nito ay di na niya nagawa pang gumalaw man lang. Tsaka kahit naman daw makagalaw siya ay ano ba raw laban niya sa isang alamat at pambihirang nilalang. And boom, balik sa kasalukuyan ng kalansay nating bida, na lubos ang pagtataka at papaanong buhay peren daw siya sa kinain na siya ng nasabing halimaw kanina. Teka, buhay peren ako diba? Pagdududa na nga nito at di talaga makapaniwala. Hanggang sa dito na nga niya mapagtanto na isa na siyang immortal na halimaw na kung tawaging ay undead. Ngunit kayang-kayang puksain ng isang bishop o priest sa simpleng purification magic lamang. So meaning namatay na nga ako, pero bakit may malay peren ako tsaka lahat ng alaala ko nandito peren? Pagtataka na naman nga ni Rento sa mga nangyayari. Balik kaya ako sa bayan, sabay sumagi sa isip na huhulihin lamang siya ng mga ito at ipapadala kay Papa God. Mali, ayaw ko pa mamatay, pero di ba patay na nga ako? Sabay napakamot bungo na lamang at todo-todo na nga ang gulo ng isip niya. Ay ewan, kailangan ko muna makaalis dito, mukhang wala naman na yung dragon, sabay kinuha na nga ang kanyang espada at naglakad-lakad na. Pa-explain na naman nga si Rento na kalat sa buong mundo ang mga labyrinth, na pilit pinag-aaralan ng mga researchers dahil puno ng misteryo. Walang sino man ang makapagpaliwanag kung papaano o saan nanggaling ang mga ito. Basta't alam lamang nila ay iba-iba ang laki ng mga ito, na laman ng iba't ibang halimaw at sari-saring kagamitan. Dito na nga napagdesisyonan ni Rento na maghintay na lamang sa ibang adventurers na magawi sa Labyrinth of the Moon's Reflection, at hihingan niya ng tulong, sabay napaisip na dapat matutunan niya na muna magsalita since kalansay na nga siya at walang dila. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang ang katukayo niya na undead din, ngunit nang aatakihin na sana niya ay natambe siya sa bigat ng espada niya since wala na nga siyang laman para panghawakan ito.
buti na lang at nadapa rin ang kalabang kalansay. Dito na nga naisip ni Rento na baka nagagamit niya pa ang kanyang spirit energy, at siyang tunay nga ay siya niyang nagamit para matalo ang kalabang kalansay, sabay nagulat nang makitang na-recover mula sa not along undead ang nagamit niyang spirit energy. Dito napa-flashback na naman si Kuya sa panahong kausap nito ang kanyang kaibigan na researcher na galit man amit tila init na init sa Smeriasep pakikalma ang mga lapit, kung saan sa mga rare na pagkakataon ay maaaring mag-evolve ang kung ano o sino man, tulad ng isang undead na pwedeng mag-evolve sa isang ghoul, at tinawag nitong existential evolution. Ito na nga ang nagbigay ideya sa ating bida na maaaring ito ang nangyayari sa kanya ngayon kaya cocker-airing niya raw ang pagpatay ng mga undead nang maging ghoul na siya kahit papaano, at makabali sa kanilang bayan kahit magtago lamang siya sa likod ng isang balabal o maskara man lang. Habang sa kung saan ay pinakita naman si Ate Pinagpala na lubos nagtataka at di na bumibisita ang kaibigang binata na ating bida. Samantala, rekta nakipaglaban naman na itong si Rento sa bawat halimaw na makita niya, na unti-unti nga raw nagbabalik ng lakas at liksi niya. Hanggang sa bumungad na nga sa kanya ang isang slime na ayon sa bida natin ay medyo olots ang physical attacks, at kailangan ng magic para madaling matalo ito, na sa kasamaang palad ay wala siya. Wala namang naging choice si Rento kundi labanan ito ng mano-mano, na pwede naman daw basta't madali mo ang core nito o kaya may chop-chop hanggang sa di na makapag-regenerate. Bum-ira na nga ng atake ang slime na nagawang iwasan naman ang ating bida hanggang sa ribetan na nga niya ito ng atake na lubos kinagulat na nga niya dahil agad na't sambahan niya ang core nito kaya ayun lusaw ang lolo mo. Dito na nga niya kinolekta ang isang magic stone na drop nito kasabay ang mga tubig na naiwan ng slime na tinawag nitong clear slime fluids na ginagamit raw sa mga cosmetics na gustong-gusto raw ng mga kababaihan. Uy Sheila, nakahanap na ba ng party yung newbie noong nakaraang araw? Tanong na nga ng isang lalaki kay ate na front desk ng Adventurers Guild. Ayon sa dalaga ay wala pa nga raw siyang nakikitang akmang grupo para sa nasabing newbie, at hinihintay si Rento na paghihingan niya sana raw ng advice kaso di pa raw nagpapakita since kahapon pa, na maging si Kuya ay pinagtaka. Huwag nga raw mag-alala si Kuya at sinabihan niya naman daw ang newbie na ipapakilala niya ito sa isang veterano, at pansamantala, since tila nangangailangan daw ang dalaga, ay nirekomenda niyang pumunta na muna sa Labyrinth of the Moon's Reflection, since ito ang pinakamadali-dali at akma sa mga newbie na tulad nito. Samantala, napagtanto ni Rento na hindi na siya nakakaramdam ng antok o ni gutom man lang, na ayon dito ay dahil nga undead na siya, tsaka tatagos lang naman daw sa mga kalansay niya, hihi. Dito na nga siya napamuni-muni at sa magdamag na paggagrind niya raw para sa existential evolution ay tila matagal-tagal pa bago niya maabot ang goal niya. Ngunit kahit papaano naman daw at least ay naibalik niya na ang kanyang liksi, may supot na apoy na rin daw siya, tsaka nagagamit niya na rin daw ang divinity niya kahit undead daw siya, nakapakipakinabang lalo na sa pag-purify ng anuman, maging sa pag-delay ng pagkasira nitong pagkain niya. Sana nga raw ay may katawan na siya sa mga susunod na araw nang magawa niya ng makakain ng tinapay, sabay muling binaling ang kanyang isip sa kung papaano niya ma-achieve ang existential evolution. Medyo play safe daw muna siya ngayon basta't consistent na nakakatalo ng mga halimaw, 1, 2, basic na nga lang daw sa kanya, 3 pataas, ayun medyo mahirap pa sa ngayon, tas kung talagang di kaya, edi takbo na lang ako, ika na nga ng bida nating todo plano. Drama mode na nga si Rento at napakahina nga raw niya, dahil sa 10 taon niya na adventurer, o kung susumain ay 20 years kung kasama training, ay wala man lang siyang masasabing malakas sa kanya mapaspirit energy. Mana pa yan, o divinity di tulad ng ibang mga adventurer. Aminado naman daw siya na di siya ka-adventurer, at usually ang iba susuko na lamang at magsasaka na lamang sa kanilang village o kaya maghahanap na lamang ng ibang trabaho, pero talagang bida-bida ko eh. Nang damay na nga rin ako ng kaibigan ko kung saan nagpapaturo ako tungkol sa magic at monsters, inaraw-araw ko na rin training ko ng walang palya. Maging nawawalang mga mekmek penatos ko na rin makaraos lamang at maabot ang aking pangarap, ang maging mithril class adventure. Ito raw ang dahilan kung bakit nabubuhay pa rin siya hanggang ngayon, kalansay man o bangkay, wala sa kanyang makakapigil at dito buhay ay iaalay. Dito na nga niya napansin habang kalaban ang mga nakakasalubong na mga halimaw, ang unti-unting niyang paglakas, hanggang sa nang siya ay nangongolekta ng slime fluids, ay lubos kinagulat. Nang maabsorb ang spirit energy ng nasabing halimaw,
na siya nang ang nagpabago sa kanyang anyo at nadagdagan na ng mga laman ang puro kalansay niyang katawan. Yehe-yehe na nga ito at sa wakas isa na siyang ghoul, at lubos na excite na kung ipagpapatuloy lamang niya ang kanyang nasimulan ay sinong makakapagsabi kung anong higher rank ang na-undead ang pwedeng maabot o maging siya. Napansin niya rin na nagagawa niya ng makapaglabas ng boses, ngunit mukhang kakailanganin niya muna raw ng practice at tinalo niya pa yung tropa mong lasing na may hangover nag-aamon sa mic at binanatan karaoke ng mag-isa lamang buong magdamag at wasak na wasak ang boses kinabukasan. Like at subscribe ka na rin kung may kakilala ka, hihihi. Agad napalaban na nga itong si Rento sa ilang goblins sa loob ng labyrinth, at dito napansin ang kanyang liksi na wala noong kalansay pa siya. Bukod dito ay nagsitaasan din daw ang kanyang mana, spirit energy, at divinity, at mukhang mas malakas na nga raw siya ngayon kumpara noong tao pa siya. Kalaunan ay may isang dalaga nang ang nakita itong si Rento na nakikipaglaban sa isang kalansay, na agad lalapitan na sana ng ating bida ngunit nagdalawang isip at baka banatan siya ng adventurer since ghoul nga siya o kaya di naman ay kumar-ipas ng takbo sa takot sa kanya, kaya napagdesisyonan na lamang na manood na muna pansamantala sa malayo. Nagtaka naman itong si Rento dahil ngayon niya lang daw nakita ang dalaga sa tagal niya ng adventurer, at marahil rookie ito kaya ganoon. Patuloy na nga niya itong sinundan hanggang sa nabahala na nga ang ating bida nang pumasok sa sekretong dalusan na kanyang nadiskubre ang rookie na kanyang sinusundan. Sa kung saan ay bigla na nga lang lumutang ang isang kalansay, na agad nilabanan naman ang dalaga, at dito na nga napansin ni Rento ang kasanayan nito sa espada ngunit may kilomyan daw. Sa kabila nito ay pilit nakipagsabayan parent si Ate Rookie, ngunit sa kasamaang palad ay nagawa nang ang mock honor ng kalaban nitong kalansay. Dahil dito ay di naman na nga napigilan ni Rento na manood na lamang, na to the rescue na nga sa dalaga, na nagulat sa kanyang pagdating since isa nga itong ghoul. Isang was-iwas lang ni Rento ay tamba na nga ang kalabang kalansay, at dito pilit nagpakilala na nga sa dalaga kahit hirap na hirap magsalita. Duro demonyo ka lumayo ka saking hype ka, sigaw na nga ng takot na dalaga sa kanya. Natarante na nga si Rento at natakot sa kanya ang dalaga kaya agad binitawan ang kanyang espada sabay todo effort na explain na hindi siya kalaban. Medyo kumalma na nga si ate nang kahit papaano ay maintindihan na ang pinagdadadada ng ghoul, na nagpakilala na ngang si Rento at isang adventurer. Pinagtaka na nga ng dalaga kung bakit ganito ang itsura ni Rento at kung costume daw ba ito. Pa-explain naman ang binata na namatay daw kasi siya pero buhay pa naman. Bagamat naguguluhan ay nagpasalamat naman nga kay Rento ang dalaga sa pagligtas niya rito, sabay nagpaalam kung maaari na raw ba siya umalis nang ligtas mula sa kanya. Teka, wala nga akong planong patayin ka sa Smeriasep naman praning much ate, gusto ko lang ng tulong mo, at kung maaari ay bilhan mo ako ng damit. Pakiusap na nga ni Rento sa dalaga, at gusto nga raw niya makabalik sa bayan ng Malt, sabay labas na nga ng isang pouch ng pera sa harap ng dalaga, at kung may sobra daw ay sa kanya na. Pagkakuha ng pera ay nagpakilala na nga itong dalaga na si Rina Rupaege, at bilang anak daw ng isang kabalyero, ay isinusumpa niyang babayaran ang kanyang utang na loob. Agad nagpaalam na nga si Rina, na nag-iwan na nga kay Rento nang may kaunting pagkabahala at medyo may kapreningan daw ang dalaga, at baka e-report siya sa guild, ngunit sa palagay niya naman daw ay di siya tatraydurin ng dalagang adventurer. Nagmamadaling pumunta na nga itong si Rina sa Adventurers Guild kung saan nakilala naman agad ni Sheila, at buti raw ay okay lang ito. Medyo marami nga raw nangyari ngunit may kailangan daw muna siyang itanong. Ika naman ni Rina, sabay balik ng eksena kay Rento na nakikipagbakbakan na naman sa loob ng dungeon, di pa rin makapaniwala ang ating bida sa lakas na kanyang nadarama kumpara nga raw noong tao pa siya. Mapaliksi, mapabilis, maging ang kanyang paningin daw ay mas tumalas din. Nalubos kinamangha na nga nito at ganito raw pala ang pakiramdam ng malalakas na adventurer. Rento, nasaan ka? Tinig na nga ni Rina na nag-iitso sa buong dungeon at tinatawag ang ating bida. Agad lumapit naman ang binata at di makapaniwalang binalikan talaga siya ng dalaga, ngunit gaya ng dati ay may kapreningan parent si ate na todo ingat at lubos na niniguro kung siya raw ba si Rento. Ako ito si Rento, ika naman ang ating bida, at huwag nga raw mag-alala ang dalaga dahil walang nagpapakitang ghoul lalo na sa mabababang palapag ng dungeon. Sorry naman agad si Rina hanggang sa dito napansin na nga rin ito ang pagbabago sa pagsasalita ni Rento, na ayon sa binata ay dahil marahil sa pagpapraktis niya habang hinihintay ang pagbabalik ng dalaga.
Ay oo nga pala, ito na yung mga damit na request mo, kasama na rin yung sukli mo. Ika na nga ni Rina sabay atras papalayo sa ating bida, at pagpasensyahan na nga raw siya ni Rento dahil medyo takot pa rin siya rito. Bigyan nga raw siya nito ng kaunti pang oras at masasanay din daw siya dagdag pa nga nito. Naku okay lang, gets ko naman type nyo mga gwapo mga gago alam mo na yan may bulbol ka na. Anyway tignan ko na damit, thank you, ika na nga ni Rento dito. Napanganga na nga lang si Rento at perfect daw ang nabiling damit ni Rina para sa kanya, at gustong gusto nito dahil talagang matatago ang kanyang katawan. Ayon naman kay Rina ay sinamahan niya na rin ng mga bondage nang di na mag-alala pa itong si Rento na masulya pa ng iba ang kanyang balat, na lubos kinamangha na nga ng ating bida dahil napaka-maalalahanin daw ng dalaga. Yehey na nga itong si Rento at lubos na gustuhan ang kanyang pormahan, ngunit medyo olots daw sa parting mukha niya. Huwag nga raw mag-alala si Rento dahil merong binili si Rina para dito, sabay labas na nga nito ng isang maskara at naisip niya raw na baka kailanganin ng binata. Nang subukan ito ni Rento ay nabigla na nga lang sila nang basta na lamang ito apat sa mukha ng ating bida, at dito na bahala na nga sila nang hindi na matanggal ni Rento ang nasabing maskara. Sorry na nga lang nasabi ni Rina at basta niya na lamang daw kasi ito binili sa tabi-tabi, nang hindi na pinag-isipan pa kahit noong una ay nagduda din siya sa maskara. Tabi-tabi, meaning hindi authorized ng guild, tanong na nga ni Rento sa dalaga. Pabulong na oo na nga lang si Rina at sinabing yung maskara lang naman daw ang binili niya sa tabi-tabi, at medyo nabudol daw siya dahil napakamura lamang. Pero tiyanek niya naman daw ito at wala namang sumpa o anuman noong hawakan niya. Napasusmeriasep na nga lang sa isip-isip itong binata sabay sinubukan kung gagana raw ba ang kanyang kapangyarihan dito, na lubos kinagulat na nga ni Rina at kaya niya raw gumamit ng divinity. Ngunit sa kabila ng naabot na antas ni Rento ngayon ay wa-epekperan ang divinity niya para wakasan ang sumpa ng maskara. Todo-tadong sorry na nga si Rina at binigyan raw itong si Rento ng isang cursed item, na pinabulaanan naman ng ating bida at huwag na nga raw alalahanin ng dalaga. Tsaka kailangan din naman daw talaga niya para itago ang kanyang mukha. Since nag-react naman daw ito sa divinity ay may pag-asa pa naman itong matanggal, ipon na nga lang daw siya pera para mapatanggal sa isang makapangyarihang cleric ang sinumpang maskara. Bigla na nga lang hinawakan ni Rina itong si Rento na lubos kinagulat na nga ng binata, at sinabing ramdam niya raw na mabait itong si Rento kaya hindi na siya takot dito. Na siyang pinasalamat na nga rin ni Rento ngunit di naman daw kailangang pilitin ni ate. Promise masasanay din ako, tas babawi ako sayo, ika na nga sa kanya ng dalaga. Kwentuhan na nga ang dalawa habang sila ay nasa biyahe, kung saan nag-register nga raw itong si Rina bilang isang adventurer sa Capital City Guild. Ngunit sa dami nga raw ng mga bigating adventurer doon at since walang mga trabaho para sa tulad niyang rookie pa lamang, ay inirekomenda ng mga ito na pumunta siya dito sa mall. Namangha naman si Rento at kahit malayo ay dumayo pa rin itong dalaga. Okay nga lang daw ika naman ni Rina tsaka gusto din naman daw talaga niya na makita ang outside world, at nang maging mas malakas daw siyang adventurer sa lalong madaling panahon. Gets niya raw itong si Rina, pero minsan okay lang din daw na duwag paminsan-minsan, at biniyayaan lang daw tayo ng isang buhay lamang, sabay tawanan na nga ng dalawa. Nang marating na nila ang malt ay nabahala na nga itong si Rento, dahil marami raw nakakakilala sa kanya rito, at kung sakaling makita nila ang kanyang ID, ay siguradong magdududa ang mga ito. Edi try natin sa ibang gate, hanggang sa mapagkasunduan na nga nila na subukan ang West Gate, na hindi masyado matao. Rina Bibi, salamat, ika na nga lang ni Rento sa dalaga, at kung di nga raw dahil dito kay Rina ay di siya aabot hanggang dito. Nako wala yon, ika naman ni Rina at hanggat makakaya niya raw ay tutulungan niya itong si Rento. Pinag-alala na nga ng ating bida ang kaligtasan ng dalaga. At bagamat kailangan niya raw ng tulong ay baka mapatrouble itong si Rina at mabansagan pang kriminal kung sakaling tulungan siya makapasok sa bayan. Alam mo kung hindi dahil sayo ay baka patay na rin ako, kaya siguro okay lang din na ibuwis ko ang buhay ko para sayo, banat na nga sa kanya ng dalaga ay sana all na naman buwisit. Wala naman nangang nagawa si Rento kundi pagbigyan ang banaterang dalaga. Agad nakapasok na nga itong si Rina nang ipakita nila ang kani-kanilang ID. Ngunit nang si Rento na ay pinigilan ng mga gwardya, at pinagdudahan na nga siya. Agad sumingit na nga itong si Rina at sinabing may sumpa raw kasi ang maskara nito at di niya matanggal, at bukod pa rito ay lubhang nasugatan ng may makalabang matinding halimaw kaya ganito ang pormahan.
Subukan nga raw nilang tanggalin ng maniwala sila, at siyang tunay nga ng subukan ng isa sa mga gwardya, ay napatunayan ang matinding kapit ng maskara sa kanyang mukha. Wala nang ang nagawa ang mga ito kundi patuloyin na lamang sila, na kinayehe-yehe na nga ni Rina at nagtagumpay raw sila. Muling nagpasalamat na naman nga itong si Rento, hanggang sa bigla na nga lang nawala na kinagulat na nga ng dalaga. Dito na nga ipinakita na nagtago na mula kay Rina itong si Rento, at kung sakaling magkita man silang muli na medyo okay na itsura niya ay sisiguraduhin niyang mag-so-sorry dito. Bandang gabi ay ipinakita na nga ang pagpunta ni Rento sa isang bahay, at mas kailangan niya raw ngayon ng tulong mula sa isang tao na matagal niya nang kakilala, lalo na't mapagkakatiwalaan na magtago ng kanyang sekreto. Uy Lorraine, gising, bungad na nga ni Rento sa isang chicks na natutulog. Wag ngayon Rento, pagod ako, sagot na nga ng dalaga at tila nakilala ang kanyang boses, hanggang sa nagulat na nga ito nang makita ang kanyang itsura, pati na ang kanyang kamay, at ano raw nangyari sa kanya. Pero bago yan, like at subscribe ka muna Lods, baka naman, hihihi. At sa panibagong winner ng ating pag-giveaway, congrats sa'yo idol. Message mo lang ako sa Messenger para i-claim ang iyong reward, salamat.